Heavenly Father, Heavenly Father, good morning. We thank you, God. Karong adlaw Ginoo na imuha na pud ming gipukaw para Lord worship ka, ma-praise ka sa gikan sa mong kasing-kasing Ginoo. Lord, ikaw ang may maya ani amo ang ginahimo Ginoong morning devotional. And I pray, Father, that you will speak to us through your Holy Spirit. Holy Spirit, be with us. Give us revelation of your word. Yun naman ni masabtan Ginoo kung dili mo i-reveal sa mga Holy Spirit. And help us, Holy Spirit, pinaagi sa imong gahom nga ma-apply namo ni sa mong kinabuhi so that it will bring transformation in our lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige, good morning. Now, we are now in Romans 10. So, diri sa Romans 10, no? Ingon sa Bible, Romans 10 verse 1, Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Mao gi longing ni Paul no nga ma-save jud ang mga people sa Israel, no mga Israelites, mga Jews. Mao jud ni ang desire ni Paul no nga ma-save jud ni sila tanan. Ang prayer jud na niya sa Ginoo mo nang burden ba ni Paul. And yang gingon diri sa verse 2, I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal. No, ang ilang pagkakuan ba? Pagka madasigon diya sa Ginoo, grabe ka madasigon man ni mga Israelites, mga Jews. Grabe sila ah, ka madasigon diya sa Ginoo, their zealousness, no nga wala di katumbas ang ilang silos na sa Ginoo, pero ang ilahang pagkamadasigon is not with accordance with their knowledge, no? Uh, dili align sa scripture ang ilahang pagkamadasigon. Pasabot nga dagan kayo gingunana karon nga madasigon kayo sa Ginoo pero dili jud align sa scripture ang ilang pagkamadasig. Sama pod ani sa kwan, sama pod aning mga Jews, no? And mao ganito nga dili pasabot nga gasimba ka, uh, nagabasa ka sa Bible, tama na imong ginahimo. Ang tama ang ginahimo is yes, gasimba ka, gabasa ka scripture, pero ang imuhang action na align sa imong gibasa sa scripture, na align sa imuhang knowledge sa scripture. Dapat nga nana, dapat dili nga dasig ka sa Ginoo, gasimba ka, pero ang imong batasan, ang imong kinaiya, dili jud na align sa ginasulti sa Ginoo sa imong kinabuhi. So mo na nga ni ana diri si Juan, ni ana diri si si Paul no nga, I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected nga seal, no? I pray nga wala na, no, sa matag usa sa inyo nga dili misdirected ang inyong pagka madasigon diha sa Ginoo, no? Kay lisod man na nga madasig ka diha sa ato ang ministry. Dasig ka sa multimedia, dasig ka mag-D-group, dasig ka mag-lead sa worship team. Pero ang imuang action, ang imong batasan sa yung balay is wala na align din ni sa scripture, mo na ginatawag nga misdirected seal, no? Mana nga na nag-remind si Paul din ni ba? Grabe ni sila ka on fire sa Ginoo. Pero dili mao ang ilang pagka on fire, wala na align din ni sa pulong sa Ginoo, no? So they have zeal for God, but it is a misdirected zeal, no? Mao gani na nga
di ba giingon niya sa kuan sa there is a Luke 16 verse 15, and he said to them, "You are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your heart. Hmm. For that which highly esteemed among men is detestable in the sight of God." So ang mga Israelites, no, nga gina-prove jud nila nga sila'y tama. Hmm. Mao na ang ah, detestable sa Ginoo kanang self nga justification ba. Pero ang gina-value jud ni Lord sa tanan is kanang humble ka ba, no, kanang Lord, nakasala ko, mali ni akong nahimo. Please forgive me. No, I am wrong. Kana jud ma-justify jud ka sa Ginoo kung ingonana ang imong batasan towards him. Pero kung magkaroon ka og kanang self-justification, no, maglisod jud ka ng ano man kay ang mga Pariseo is gina-justify naa sila explanation ba sa tanan nila nga mga ginahimo maski mali. Hmm. Naa jud sila kuan, naa sila matubag. Oh. Mo gani na nga gina-encourage mo, ayaw na mo og kanang kung namali ka, ayaw na jud ka og explain pa diha. Si kuan man good pass, ingon ani man gud na itabo pass, ingon ani kuan na batasan na sa mga Pariseo, misdirected nga kuan ba nga seal, no, sabot nga dili jud ka gusto humble down, dili jud ka ma-justify, no. Nakita man na ninyo ang picture dito sa Samarita, katong babae nga prostitute, no, siya jud ang ni-humble down, kasala siya ang na-justify, nihawa siya nga forgiven sa Ginoo niya na ang Ginoo sa iya, go and sin no more. Neither do I, na Jesus Christ, di ta kay condemn. Di kay condemn sa Ginoo. Kano man, di man mo condemn ang Ginoo sa mga hambon. Pero unsa nahitabo, ang mga Pariseo na no, nga tan-aw nila nga sila'y tama, hmm, sila'y sila'y tama sa tanan nga butang, sila na noon ang wala na justify ni uli sila nga kwan nga feeling condemned, no. So unsa man ang ang way ni God, no, karon sa New Covenant is humble down ra gyud ta. Na-discuss naman ako na sa Romans 1 to 5 how the Lord justify, no, katong uh, how the Lord justify those who are uh, godless sinner and the religious sinners, no. No nga dili jud ka ma-justify kung ikaw prideful kay ka. Wala jud ang grace ni Lord sa imo. O kani giingon sa Bible nga God resists the proud. He gives grace to the humble. Even katong prodigal son, makita ninyo na justify siya. Napasaylo tanan niyang gihimo, ngano man ni humble down man siya before God, before his father. Niuli man siya, nibalik man siya. Gitalikdan niya ang iyang ginahimo. And nangayo siya pasaylo sa iyang amahan, no? Father, I have sinned against you and against God. Make me as your hired servant. Nana siya, no? So, makita ninyo ba nga, grabe ang humility, whatever the consequences. Dawato na ako, Lord. Mahal lang yun kung balik ra yun ko sa imo. So, it's not too late for us kung ikaw, naminaw, no, nga, grabe mong gipang-agian. You just go back to the Lord. Humble down yourself. No? Ay kagpasaylo. Dawata ra yun. Ay yun ipahid sa uban. No, ano man. Dili makita ang tinud nga humility kung nakay rason permanente. Oo naman ano man di ay kung tama imong rason. Ang problema diha imong batasan. Gusto nimo tama permanente ang tan-aw sa imo sa tao. So ma-justify ka, mali ka, you accept mo ni gusto ni Lord. Na kay heart ba nga humble down. So unsa pa yung mga naa sa kwan? Na aning mga Israelites
Sa verse 3, for they don't understand God's way of making people right with Himself. Wala yun sila kasabot. Unsa man yun ang unsaon pagkadawat sa righteousness sa Ginoo. Kay sila mismo, they make themselves righteous. Mga self-righteous ba? Walay God's righteousness sa ila, wala na credit sa ilahang righteousness sa Ginoo. Ngano man? They refuse to accept God's way. Niya na siya diya sa verse 3. They cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. So sila mismo ang nangita og way nga ma-align ang ilang kinabuhi sa Ginoo by fulfilling the law. So dili yun na nimo makuha ang righteousness sa Ginoo ngano man your own righteousness man ikaw may naningkamot para ma-right ang imong kinabuhi sa Ginoo. Dili man ingon na ang sistema ni Jesus Christ. Ano man, mo humble down lang ka, dawaton nimo ang Ginoo, then makredit sa imo ang iyang righteousness. No? So, unsa man ang ilang ginahimo, they don't understand God's way of making people right with Himself. No? They refuse to accept God's way. They cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. Tanan, pati giving, fasting, tanan, pati prayer, nahimo ng kuan ba, no? Sila na ang ning kamot, sila ang kaugalingon para ma-align diya sa Ginoo, which is may gingon diya sa Bible, full short kita tanan nilang good works na imong filthy rags diya sa Ginoo. In verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believe. So, ang kaluwasan is by faith, tama? As far as ang law is concerned, human na ni siya. Christ is the end of the law. Mamayang gingon diya, for Christ is the end of the law. Mo na ang law is siya ra ang kuan ba, schoolmaster ba or tutor nato ba para nag-lead sa ato towards Christ, no? Ang law. Kaya kung wala po ang law, wala po ang scripture, wala po ta kabalupod nga moabot ang Misaya. Tama ba? Sa Old Testament, gi-introduce man ang Misaya. Sa Old Testament, gi-introduce man si Jesus Christ. So, ang law, siya ang nag-introduce sa tua towards the Messiah, Jesus Christ. Siya ang nagkuan ba? Siya ang nag-lead sa tua into Christ. Basahon na ninyo is nana sa Galatians 3:24. Pero once nga ang tutor nato or once ang schoolmaster nato na lead na ta kay Christ, ang nag-take over na sa ato karon is ang ikatulo nato nga marriage which is in Christ. Dili na ang law. So siya lay ni hatod sa ato sa atong ikatulo nga marriage which is in Christ. No, kasi akong gina-explain sa inyo about 3 marriages. Ang first marriage is atong na-married ta into sin, old life na to. Ikatulo, gipatay man na ni Lord ang first marriage na to, which is gipakamatya niya sa cross. Wala na power karon ang sin sa tuwa, namatay naman. Ang uban na married into law. Wala may problema sa law. Kay perfect man ang law. Good man ang law. Pero, ang naitabo is naluok ta, wala tay kuan ba, wala tay freedom ba sa law. So ang gihin mo ni Lord, kita ang gikuha ni Lord. And ang law nagpabilin, pero naminyo naman ka karon in Christ. Ang Holy Spirit na power sa imo dili na to law. Gisulat na lang ang law sa to ang kasing-kasing. No nga ang Holy Spirit will lead you nga ma-align imong kinabuhi dito sa law o dito sa scriptures. So ingon na ba no nga ana diri
ah, wala jud nasabtan sa mga Jew o mga Israelites ang way of righteousness sa Ginoo, no? Kaya abi nila ang law ang makalid sa ilaha nga mahimo silang right with God. Ang ilahang pagtuman sa balaod, ang ilahang self-righteousness ang maka hindi tawag ni maka-align sa ilang kinabuhi diya sa righteousness sa Ginoo. Dili, no? And yaman gingon dire, for Christ is the end of the law in verse 4, for righteousness to everyone who believe. To everyone daw nga nag-believe kang Christ. Wala niya gingon diha, to everyone nga nag-fulfill sa law. Mahimo kang righteous diha sa Ginoo dili. To everyone who believe, niya na siya diha. And in verse 5, makita ninyo ang contrast, ang mga Jew, no? They are self-righteous. They are bounded with the law. Pero din sa New Covenant, no? To everyone who believe, makredit nimo ang righteous, makredit sa imo ang righteousness sa Ginoo. You are right with God kung nagtuo ka. Mauray kapital din nato pagtuo. Walay daghang effort, pagtuo ra jud. Mao na in verse 5 niya na siya, for Moses writes, what the man who practice the righteousness which is based on law shall live with that righteousness. So, naa ka karon og choice if you want to live under the law or you have union with Christ. So karon naa kay choice karon. Pwede nga every Sunday magsayal ka og puti. May imagine ninyo si Dominic, no? Siya man ang nag-operate karon sa to. Kung mag-decide si Dominic nga magpuyo siya under the law, pwede nga mosulod siya every Sunday nga nagputi siya tanan, puti iyang sapatos, puti ang iyahang korbata, puti pod ang iyahang long sleeve, puti ang iyang pantalon, kay pure, holy, and blameless man daw ang anak sa Ginoo. Wa sila kasabot nga kana nga pasabot niya is inner life nimo nga pure, dili external nga sanina. So, makita po ninyo nga si Dominic karon kung nag-live pa siya under the law, no, dili pwede mo kaog baboy. May imagine mo si Dominic nagkaon na tatanan og litson, no niya siya di mo kaon. Nara na sa iya hapon. So, murag malipayon ka si Kati po no, sa ilaha kay di po nakaluto na. No. So, kana ba? You choose right now. Mao na siya. No. If you will, mo ganing iyang ingon diya sa verse 5, for Moses writes that the man who practice the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. So, kung gusto ka nga mag-live under the law, you keep everything what the law says. 600 na kabok ang gi-command, ang law ni God kay Moses. Oh. Maglisod gani sila fulfill sa 10 commandments kana pa noon 600. Asa ka? Correct me kung tama ba ng 600 o 400 man. Basta 600. O na nga ang Ginoo nangita siya og pamaagi ba? No. Kung saong pagluwas sa tao. Sama sa akong gidiscuss sa inyo sa Romans 1, Romans 2, no, katong duha, katong godless and religious sinner. Both of them na fall sila sa standard sa Ginoo. Maski kung saon ni mo fulfill anang law, fall short yun ta permanente. Mao na nangita og pamaagi ang Ginoo, giluwas ta niya, ginuwas niya ang duha, religious, nangita siya og way, nagpakamatay siya sa cross, minaagi sa iyang grasya, kita na nga luwas diya sa imong pagtuo sa iyaha, kita na pasaylo diya sa imong pagtuo sa iyaha. That's why wala jud kay ipanghambog
sa imong own righteousness diha sa Ginoo. Even after na born again na ka, wala jud tay ipanghambog sa Ginoo. Grasya ra jud sa Ginoo tanan. Amen. Mao nang i-acknowledge jud nimo nga everything nga nahitabo sa imo resulta na sa kaluoy sa tuwa sa mercy sa Ginoo sa tuang kinabuhi and sa iyang grasya sa tuang kinabuhi. So unsa may righteousness based sa tuang faith? Duha man ni righteousness based sa law and righteousness based sa tuang faith. Yang yun dia in verse 6, but the righteousness based on faith speaks as follows. Do not say in your heart who will ascend into heaven. That is to bring Christ down, or sa TPT translation, yang yun dia, but we receive the faith righteousness that speaks an entirely different message. Don't for a moment think you need to climb into heavens to find the Messiah and bring him down. Yan na sa verse 6. Sa verse 7, or who will ascend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. So ang righteousness by law makes a man proud. No? Makita bitaw ninyo didto sa elder son o sa prodigal son, ang righteousness by faith, makita ninyo didto sa prodigal son ni humble down. Ang righteousness by law makes the panganay, the elder son, proud. Kanang imuang kamanguran, gilostay niya tanan ng iyang kwarta, ng iyang mana nga gikuha. Nganong giihawan man na nimo siya, anang panganay. Samantalang ako dinhi, nga nag-serve sa imuha. Wa man lang ko nimo giihawan. Unsay gingon ni Jesus Christ? Naunsa man ka? Ayon unsay gingon sa Father? Pwede man ka mo ihaw kung gusto nimo diha. So makita ninyo, ang pag-serve sa panganay, no? Wala jud na tama. Wala na tarong ang iyang una-una. Kay pwede ra gud siya mo ihaw maski unsa iyang ihawon sa ilang balay. Pero ang iyang mindset, trabahuan tanan before makaihaw. Di man mao. Ang kamanghuran, nagrepent lang sa iyahang mga dili maayong ginahimo, nibalik siya maski gihurot niya tanan ang iyang mana sa sugal, iyang mana sa tanan, no? Iyang kwarta, nibalik siya unsa nitabo, gipistahan pa siya sa iyang amahan. Makita ninyo ang righteousness by faith o righteousness by law. Ang gidawat ni Lord katong ni humble down, dili katong prideful nga panganay, which is unsay nahitabo, ang panganay noon ang wala ni sulod sa balay, while ang kamanghuran kauban ang papa nga gipistahan, kauban ang papa nag-celebrate sila sa sulod sa balay. Unsay giingon sa panganay, gistoryahan na noon niya ang servant usa din tabo sa sulod. Imagine mo, ikaw anak nga panganay, ang naitabo na noon, ang utana na noon ka sa servant unsay nangitabo sa sulod, lisod pud anak pag-abot sa panahon. Gasimba ka, ga-apil kag morning devotional. Tapos maabot ang panahon nga naara ka sa gawas na sa kingdom sa Ginoo. And ang mga maldito nga nagrepent, naghumble down, nga wala man lang ka-serve, mao na noon ang napasulod. Ngano man, kay ang righteousness by faith is makuha nato pinaagi sa atong pag-humble down before the Lord. Pagpangayog pa sa ilo diya sa Ginoo ug pagdawat nato nga dili yun nato kaya ang tanan. Kung dili ang Ginoong naigawom ang tanan, siya ang nakapasaylo sa atoa, naikapasayloan
sa iyang kinabuhi. Migimo diya sa cross. Then, madawat tagbalik sa itong amahan. Walay amount of effort nga mahimo kang right with God. Nga naman, ang ginuunay ng hatag sa iyang anak nga si Kristo para mahimo tang right with God. Amen? Then, iyang gingon diya, no? So, ang Pharisees or ang righteousness by law, they make a man, the righteousness by law makes a man proud. O gani na nga ang mga Pariseo, grabe, compare nila ilang sarili ba? Compare nila ang mga ilang kinabuhi towards common people nga wala jud kabalo sa balaod, no? Even kanang mga tax collector and prostitute. Mapansin ninyo, di ba, na prayer ang Parisidere sa Luke 18 verse 11 to 4. Sa manayang gingon diya, the Pharisee stood and praying this to himself, God, I thank you that I am not like the other people, nga swindler, unjust, adulterers, even tax collector niya na siya. Nag-fast ko 2 times, nag-pay ko sa kong tithes. So, unsa man ning kwan, unsa man ning prayer pod sa kwan, sa tax collector. The tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven. Grabe ang humility, grabe ang pagdawat sa iyang sala. Dili pa niya dili niya maabrihan niyang mata. Then, iyang gingon diya, ginabit niya iyang breast. Saying, sa mayang po, God, be merciful to me. Maluoy tawong ka sa kuwa, Ginoo. The sinner, makasasala nga tao. Kana ang lisod nga ilitok sa mga Pariseo. Kanang dawaton nimo ba nga makasala ka? Same po na sa imuang. The moment nga magsige ra jud ka og sulti nga mali sa uban, dili ka mo dawat nga nakasala ka, makasasala ka, di jud ka ma-justify. So sa iningon ninyo, sa iningon diri Jesus Christ, I tell you, this man went to his house justified rather than the other, katong Pariseo. For everyone who exalt himself will be humbled. But he who humbles himself will be exalted. Kita ninyo? This man went to his house justified. Makasulod jud ka sa gingarian sa Ginoo kung ikaw humble down. Mao jud na mao na ang righteousness by faith, you humble down. Tuo ka sa Ginoo. Amen? And you believe niya. So, when a man saved by faith or righteousness by faith, walay pride nga nagpabilin siyang kasing-kasing. This is the one proof of righteousness by faith. Walay mabiling nga pride sa imo. Kung tinuod jud, no, nga nadawat nimo ang Ginoo, you have the kaning you have this righteousness by faith. Walay pride magpabilin sa imo. Even na born again na ka. Mamali ka, dawaton nimo. Kana ang gusto sa Ginoo. Ma-justify jud ka. So, unsa may pasabot paaning righteousness by faith? Mabaya ni ang giingon diri sa Book of Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 14. Basaon na lang na ninyo. Pero imo ni ang giingon. What does it says? Yan ay siya diya. The word is near you, in your mouth and in your heart. That is
the word of faith which we are preaching. So there is a book of Deuteronomy. This is the prophecy of the new covenant faith. No. Kini akong gibasa. Kaning akong gingon ba nga the word is near you. Asa man? In your mouth and in your heart. So the word of the word of faith we are preaching, which Moses said, ang kaluwasan, salvation, comes not only confessing our mouth, but believing in our heart. There is a Romans 10 verse 9. Ang iyang gingon dire, di ba, gingon niya dito sa Romans 10 verse 8, the word is near you. Asa man? In your mouth and in your heart. So, ingon dire, if you confess with your mouth that Jesus as Lord, niya na siya diya, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So, mo ni ako ang gisulti sa inyo kagabi nga ang suga dili pwede mo siga kung dili mo kontak ang positive ug negative dungan sa suga. Pag switch nimo ang positive ug negative, musiga ang bulb, tama? Same po ani. Dili ka ma-save from the power of sin. At the same time, dili pud ka ma-forgive sa imong previous nga sin kung dili nimo himuon kining duha. Confess with your mouth nga Jesus is your Lord. Ikaduha, you believe in your heart that God raised Jesus from the dead. Mao man yang gingon diha, Romans 10 verse 9. Kay naanad manggod ta, o dawatang Ginoo. Sige, dawat. Oh. Unya, naaman siya gisulti diri nga believe in your heart that God raised him from the dead. So duha jud ay. So mo share ka sa gospel, kailangan duha. Una, ikumpisal nimo nga Lord si Jesus sa imong kinabuhi. Ikaduha, you believe in your heart nga si Hesukristo gibanhaw sa amahan from the dead. Tapos, ang iyang promise, you will be saved. Oh. Tama? Mao ni ang wala nato mabantayan. Maayo lang ta magpakumpisal, pero wala nato ma-share kining ikaduha nga you believe. So, the word is near you sa imong mouth ug in your heart. Niya na si Moses. Dito sa kuan sa Deuteronomy. Pag abot din ni sa 10 verse 9, if you confess with your mouth and believe in your heart, duha. So dili mo dapat makalimot ana kung mag-share ta sa good news sa gospel. Nga sulti jud nato no nga ang duha nga mahimo siyang Lord sa imong kinabuhi and tuuhan nimo nga siya nabanhaw gikan sa iyang kamatayon. Amen. Gibanhaw siya sa amahan. Bantayan po na ninyo. Si Jesucristo wala siya nabanhaw sa iyang kaugalingon. God raised him, ang amahan ang nag-raise sa iya. Og same nga spirit nga nibanhaw kang Jesucristo, same pod nga spirito ang mubanhaw sa imo para bag-o ka nga katawhan. Mao na imong tuuhan. Nganong wala man na bag-o ang uban? Ngano man? Pangutan na ko ngano. Tungod kay wala man pod sila nagtuo nga si Jesucristo namatay og nabanhaw. Kinsa ni banhaw? Sa ang amahan. So kung nutuo ka ana, pagtuo ra jud ang ato ang kinahanglan, no nga mabanhaw ta. Oh. Mabanhaw ka from the power of sin. Dili na ka slave sa sin, but ikaw na karon
ang maka-overcome sa sin. Nganuman nabanhaw gud ang Ginoo. Amen. So duha. So nganuman nga kailangan jud nato, no? Aning pangutana. Nganuman pastor kailangan nako nga mutuo ko nga si Jesu-Kristo gibanhaw sa amahan from the dead. Nganong kailangan pa nako na siya tuuhan? Kailangan nimo ni tuuhan nganuman ang pagbanhaw manggod ni Jesu-Kristo from the dead is a proof nga nalubong na ang imuhang sala. At the same time, gibayran kasi mong sala o kailangan nimo tuuhan nga nabanhaw pud siya nganuman kay kutob lang siya namatay wa ka kabalo nga gibayran niya. Oh, kung kutob lang namatay si Jesu-Kristo, unsa ni tabo? Mao gani ito nga nangita taog clip karon sa video nga naay resurrection nganuman. Ang resurrection power, ang resurrection is nagpamatuod nga si Jesu-Kristo gihuman niya bayad imong sala. And kanang iyang pagkabanhaw gapamatuod po na siya nga naa kay bag-ong kinabuhi in Christ. Na resurrect kag kauban sa Ginoo, namatay ka kauban sa Ginoo, na resurrect pud ka kauban sa Ginoo. Murag ingon ani ba? Makakita mo anang kuan kanang mga sakyanan gani nga kanang machine gani kanang mga factory sa Toyota or kanang mga kuan kasakyanan. At first makita ninyo no na may mga uban diya nga nakabitay na sila tapos ilubog na sila sa kuan sa ano siya tawag gani sa isa ka anti-rust tubig amura siya chemicals na siya paglubong ana nila mausab na ang iyang itsura paggawas ngano man katong paglubong sa sakyanan gilimpyuhan tanan ang mga hugaw ana nga sakyanan same sa ato mao na picture kita nga makasasala pagkalansang ni Jesu-Kristo sa cross tibayaran sa nako ni tanan then we are one. He bring us to himself sa cross. Apil pud ka diya. Tapos, apil imong sala diya. Namatay si Jesu-Kristo. Gibayran niya tanan ng imong sala. Gilubong pa jud siya. Apil pud kalubong sa sala. Muna nga wala nay power ang sin sa tuwa. Ang the best pa ana nalubong na powerless na ang sin sa tuwa. Nabanaw pa jud ka. Na ay bagong life kauban ng Ginoo. Mao na ang iyang nature nga naa na karon sa imo. Anak ka amazing ang Ginoo. Amen. So mao na nga kailangan jud nimo tuuhan nga nabanaw si Jesu-Kristo, dili lang namatay. Kay kutob lang namatay, nabasaylo lang ka sa imong sala. Yes. Wala kay newness sa imong life with Christ kung dili ka mo tuo nga namatay si Jesu-Kristo nga banhaw. So naa na kay proof karon no. Nga ang atong sala napasaylo na. Kinabanaw man ang Ginoo. Amen. Nalubong man ang atong sala na dito sa grave. Gibayran pa jud niya. Para wala na power ang sin sa atong kinabuhi. Para dili na ka ma-slave sa sin. So same sa imo tuuhan daw na nimo in your heart nga Lord. Ipakamatyan na ko nimo aning sala. Gilubong pa jud nimo ning sala. Mutuo ko sa imo nga Lord. Nga namatay pud ko with my sins and madawat pud nako ang newness sa life in Christ diya sa imo. Kana dapat. Kay puro ra ka nagtuo. Nagtuo man ko, naka RW naman ko. Pero wala ka nagtuo nga nalubong ug nabanhaw ang Ginoo. Nagtuo lang ka kang Kristo nga nalansang sa cross. Ibayran lang imuhang sala. Pero magtingala ka balik-balik gyapon ka sa imong bisyo ngano man because wala ka nagtuo nga nabanhaw si Kristo. Kana karon ang imuhang challenge sa imo sa ato tanan, no?
Then iyang gingon diya, if you confess with your mouth that Jesus is your Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen? So, unsa man akong pasabot sa Lord? Ani, para ma-save ta, sa tanan nimo nga gina-go through karon, kailangan ikumpisal daw nimo nga Lord si Kristo sa imong kinabuhi. For example, problema ka karon sa imong finances. Ang pangutana, Lord ba nimo siya sa imong finances? Kay basig maski tithes and offering di pa kakahatag. Ikaw ang nahimong Lord. Ikaw ang kadiskarte ba sa imong kinabuhi? So, mao na nga dili nimo ma-experience ang fullness sa iyang salvation nganuman ikaw may Lord sa imong finances. Naba mo diya? Mao may ang gingon. If you confess with your mouth that Jesus is your Lord, Lord ba nimo siya sa imong plan? Mao na nagkapalpak-palpak imo ang mga plano sa imong kinabuhi nganuman ikaw may Lord sa imong plan, dili man si Jesus Christ ang Lord sa imong plan. Mao na karon pangutana, magsigi ka og sugod, magsigi ka kapalpak nganuman ikaw may Lord, dili man si Jesus imong Lord. Kaklaro ana sa Romans 10:9. Mas fair ka sa mga consequences anang imuang desisyon kung siya ang imuang Lord sa imong kinabuhi. Yes, Lord! Mana ka diya sa tasakuan, sa Sunday service. Grabe mo imong pakpak. Pero dili pud na nimo siya Lord sa imong family. Oh. Ikaw may tanan mo diskarte. Wala na nay mo gihatagan og lordship si God. Mao na ang may tabo sa imo ha. Kabalo ba mo palangga kay ta sa Ginoo? Mao na i-allow ni Lord nga kanang walang-wala jud ka ba para mahimo jud nimo siyang Lord. Kana gani magtuloy mong sipon gani nga naa kay kaingon jud ka ba nga Lord, makaingon jud ka, maka-Lord man jud ka kung walang-wala na jud ka. Nga pero kung naa ka, Lord nimo ang kwarta. Pero kung walang-wala ka, mahimo jud nimo siyang Lord sa imong kinabuhi. Mao na nga i-go through ka sa problema nga halos dili nimo kaya, kaning nasubraan ka believe sa ilang sarili, kanang ginatawag nga self-confidence, nasubraan ka confident sa ilang self, dili na God's confidence, at tingala ka no, na yung mga situation nga halos di mo kaya sulbaro na. Kaya na ganing mulabay na kagtualya sa Ginoo, mo na nitabo sa kuha. Napulugod akong negosyo tong una. Kaya nga ako ang diskarte, kung matambling ning 5 ka negosyo, pa ko'y 5 na bilin. Oh. Sabot nga ako'y Lord sa kuang mga plano. I am the Lord of my plan. Sa gimo sa Ginoo, itanggal tanan ang mga negosyo, duharay na bilin. Ang clinic lang namo sa kong wife, o akong consultancy sa Kidapawan Doctors Hospital, mura na ang nabilin. So, makita ninyo, maski unsaon jud ay nimo diskarte na himo kang Lord sa imong kinabuhi, pero kaila ko sa Ginoo ha. Ang problema, ako ang nahimong Lord sa kong sarili. Even sa amo ang gusto magkaroon og anak sa akong asawa, ako'y nahimong Lord. Tanang diskarte akong gihimo. Gamit ko napkin para sa lalaki, para lang magkaanak mi anak. Ako'y nahimong Lord. Tanang diskarte akong gihimo. So ang question karon, para maluwas ka sa imong situation karon, himuha jud siya nga Lord over your family, sa imong ministry, sa imong finances, sa imong plano. Dapat siya ang mahimong Lord, dili ikaw. Amen? Naba mo diha? Napa ba ka diha, Nel? Arvin?
Napa. Oh. Ang ganahan kay Arvin ba? Kay laban lang yun ni si Arvin, maski kadukhaon na, pero, sige. Yes, Lord! Ikaw jud ang ako ang Lord sa akong kinabuhi. Ana jud bin na. Ang ganahan kay Arvin kay palaban. Palaban siya sa Ginoo. Amen. Para na magduka gamay. Sige, ayaw na pod kanunay. Bin ha. Kay ikaw ra ba nasa akong screen no, makitaan. Tulura mo ni Pastor Mark Apple og Tita Esther. Ay pug duka-duka idea, ha? Sige, padayon ta. So, unsay gingon sa Romans 10 verse 10? For with the heart a person believe, resulting in righteousness, and with the mouth he confess, resulting in salvation. Klaro? Oh. Si Kristo wala siya ni anhi para lang pasayloon ta sa tumasala, ma-justify ta. Ang imuhang pagtuo kang Kristo, mamayang gyud ya, for for with the heart a person believe, magresulta siya sa righteousness. Pasabot nga, you are right with God, ma-justify ka sa imong pagtuo. Pero ang pag-confess nga siya ang Lord sa imong kinabuhi, mag-result na siya sa imuhang salvation. Sama ng salvation. Ang salvation niyang pasabot diri is save ka ni Lord from the power of sin or from the power of your present nga situation. So duha duha ni siya yung ginapasabot diri. Muna nga kailangan ka mo tuo in your heart para sa imong kapasayloan, sa imong mga sala, ngay kagpasaylo, humble down ka sa Ginoo, mutuo jud ka nga siya nabanaw sa cross. Ipakamatsan sa tasong mga sala. Ay kadua, kailangan nimo ikumpisal. So duha. Amen. Dili lang ka mo tuo para mapasaylo ka sa imong mga sala. Kung dili, ikumpisal po daw na nimo para makalungtad ka ana nga sitwasyon sa imong kinabuhi. For example, ani no, nakakay bisyo karon. Nganong balik-balik man ang imong bisyo? Gihimo na ba nimo siyang Lord? Kanang moingon ka ba nga, Lord Jesus, ikaw man ang ako ang Lord sa ako ang kinabuhi. Ika na ang master sa ako ang kinabuhi. Dili na kini akong bisyo. Tabangi ko, Lord, you are my Lord. Ana dapat. Ang pangutana manggod sa uban, mas ganahan pa sila marehab, mas ganahan pa mapriso para mabago, dili na ka mabago ana. Maski 20 ka tuig pa ka mapriso, kung dili nimo maghimong Lord ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka maset free sa power ana nga sin. Nasabtan ninyo? If you confess with your mouth nga siya na ang imong Lord, nganong mabaon man kag utang, ikaw may Lord sa imong kinabuhi. Magtingala ka, dugay na kay ka sa imo ang paglakaw diri sa Ginoo. Kumpleto man pug kag morning dibo, kumpleto naman pug ka og mga Sunday service. Pero sa may problema nganong wala ka nakalingkawas, nganong wala pa ka na save sa power anang imong situation? Maybe ikaw ang nagbuot-buot. Dili nimo Lord si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kanang moingon ka ba nga, Lord, will ba nimo ni akong ginahimo karon? Kung mali man ni akong nahimo, Lord, mao na nagsuffer ko karon, sorry kaayo. Ikaw ang Lord sa ako ang finances. Tabangi ko, Lord. Dapat ingunana ang imong heart. Amen. Dili nga na sipiat na gani ka, dili pagyapon nimo ang kunon si Lord as your savior sa imong present ka situation, dili jud ka na maski unsa na pud ang imong diskarte na pud failure gyapon nga man, ikaw may naimong Lord. Basig ikaw po na imong Lord sa imong family.
Gusto nimo tanan, no? Tanan na lang sa imong pamilya murag ikaw na Ginoo. Oh. Magtingala ka, muabot ang situation, magkasakit ang imong mga anak, magtingala ka, moabot ang situation ba nga kana gani makaingon jud ka nga maski unsaoy kadaghan sa imong kwarta di jud kaya luwason sa imong kwarta ang imong mga anak. Magtingala ka ba yangungo ka sa Ginoo balik. Makaingon jud ka, Lord, tabang. Then gusto ra jud ni Lord nga siya ang mahimo nimong Lord sa imong mga anak. Siya ang mahimong Lord sa imong finances. Klaro? You confess with your mouth nga siya ang imong Lord sa tanang area sa imong kinabuhi. Pati mo ang mga plano sa imong kinabuhi. Mm. Verse 11. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. Mao ni akong ganahan nga verse. Kanang mag-trust ka sa Ginoo by scripture, dili daw ka ma-disappoint. Whoever believes in him will not be disappointed. Yang gingon dia. That's why kita dapat, the scripture says, niya naman siya dia, for the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. So, mutuo jud ka nga si Jesus Christ na raise up from the dead, dili ka ma-disappoint sa imong bisyo. Amen? Kaya ka ba nga, Lord, kabalo ko na banhaw ka, ako banhawa pud ko. O, dili ka ma-disappoint ka naman, maundang jud ka na nga bisyo. I told you, tuuhan ni mo si Kristo. Nga Lord, wala lang ko nimo gipakamatyan, nabanhaw pa jud ka, angay pud ko mabanhaw, mabago akong kinabuhi. Wala na magpabiling nga bisyo sa akong kinabuhi. Then magtingala ka, dili jud ka ma-disappoint. Kaya ang uban ng mga ginikanan, mas ganahan pa iparehab na lang ilang anak kaysa tudloan nga mutuo sa Ginoo. Magtingala, paggawa sa rehab, disappointed gyapon ngano man, they don't believe in God. They don't believe in Christ. They just believe sa ilang sistema, dili sila nahimong Lord, sa ilang dili nahimong Lord si Jesus Christ ilang kinabuhi. Amen. So mag-stick jud ta sa scripture, dili sa mga preacher sama namo. Moto ka istorya mi kagahapon sa isa ka disciple no nga yana ano ko sa ila wala jud tay lain tuuhan is kung kana bang ginastorya nimo is align siya sa scripture. Kay pwede good nga mayo ka mo storya ni simang na ka ba? 10% scripture, 90% imong kaugalingon, pagbantay puta ana. Mamaya yun na. Mao na nga ma-disappoint ra ta kung dili na align sa scripture ang ilang ginasulti. Makita ninyo? Na yung mga churches nga dili na align sa scripture ang ilang ginahimo, ma-disappoint ang mga members, ma-disappoint ang mga people, dili na mo attend, dili na mo align dito sa ilang ginahimo, ngano man maka-disappoint, ngano man dili man align sa scripture. Klaro man kay diri. For the scripture says, scripture dapat ang imuhang kuanan basihan sa imuhang pagtuo. Dili ka nang storya ra sa pastor. So, kung nagtuo ka sa imong present situation nga si Jesus Christ ang mo save sa imong present situation, dili ka ma-disappoint. Sama aning mga bana nga buutan, Lord, ikaw may Lord aning pamilya namo. Ikaw may Lord sa mong finances. Lord, ikaw man ang kwan, Lord Jesus, ikaw man ang Lord sa akong bana. Oh.
Ikaw po ang ako ang Lord. So kung kana ang imuhang mindset, dili wala kay heart nga mahimong Lord sa imong bana, kang naitabo. So dili jud ka ma-disappoint ana. Pero tanawon ninyo, ani no? Pila na kakatuig nga naa sa Ginoo. Gusto nimo mahimong Lord sa imong asawa, sa imong bana. Tingala ka imong bana, wa gyapon na bag-o. Oh, ngano man? Ikaw may Lord, mas labaw pa ka sa Ginoo. Ang Ginoo magpasaylo, ikaw di ka magpasaylo. Oh, naba mo diya? Tapos magreklamo mo karon sa kuha, ang akong bana, pastor. Ang ako ang asawa, pastor. Pangutana, nahimo ba nimong Lord ang Ginoo o ikaw na nahimong Lord sa imong bana? Hmm. May uban diri tungod na mga disciple, sikaran pa ang bana. Uyawa ra ba no, manikad, manikad nga asawa, no? Abi nato, lalaki ray manikad, pero nade ay mga asawa manikad pud og bana. Ano man, mas nahimo pa silang Lord kaysa sa Ginoo. Amen. So, i-acknowledge ba nimo nga si Jesus ay imong Lord sa tanan? Nga si Jesus Christ ang may authority sa langit ug yuta? Na-acknowledge ba na nimo nga na siya nay authority diya sa imong situation? If you do, you will not be disappointed. Kana ra jud. Mao na nga sa amo grabe kayo grasya ra jud ni sa Ginoo tanan. Grabe among gipang-agian para lang jud mahimo namo siyang Lord. Kay gahi man kog kasing-kasing pod. Imagine mo ako man ang Lord sa akong kinabuhi. Naanad ko ana. Tanang diskarte ako ang diskartehan. Kay ako may Lord sa akong kinabuhi. Oh. Pag tawat na ako sa Ginoo, pag-receive na ako, pagtuo na ako nga si Kristo namatay siya sa cross, ipasaylo na ako sa akong mga sala, banaw siya, pangutana ana, musubay ba imong lawas nga mahimo nimo siyang Lord? Nya di man na musubay dayon, mao na mangita ang Ginoo og way. Lord nimo ang kwarta, maski unsaon na ako baligya sa akong mga truck, baligya tanan para lang magkakwarta. Purot dayon, purot gyapon nga naman dili gusto ang Ginoo nga mahimong Lord nimo ang kwarta. Lord ko nimo, si Kristo jud ang mahimo nimong Lord. Nahinay, grabe jud kaayong proseso ni Lord. Hantod nahimo na nako siyang Lord. Sa health, ginan ko sa doktor nga, dong kaning imo nga ba basig na kay cancer. Dugay naman ay dugo ning imong ihi. Ano yang doktor sa kuha 10 years na dong sa akong record daw. Ano siya? Anak ko, Lord, anak ko. Tabangi ko tanggalan ni dili ni cancer, Lord. Ikaw ang Lord. So, ang kinabuhi, mag-serve na jud ko sa imo, Lord. Tanggala ra jud ni ayaw tawo ni kansera. Imagine mo, inang kang doktor ana. Mura siya niingon, kaning mga doktor usay, no? Dali ra kay sila makaingon ba? Kanang, basig kanser ni dong. Mura rag sila niingon ba nga, murag na kay kabuhi dong. Nya kanser iyang isulti. Ikaw ba di ka makulbaan ana? Porte na akong kuan ay porte na akong pangay pa sa ilos ginulod suri kayo gimuha na ni akong lawas so ne gigamit ra to sa Ginoo nga situation para siya ang ako mahimong Lord. Oh, di ba? Dagan sa among health. Oh. Gusto ko gyapon mahimong Lord na ay mga in vitro, mga ingana, mga proseso dagan pa. Ako gyapon Lord. Ngita gyapon pamagi ang Ginoo. Lord, ikaw na ang imong planong matuman. Let your will be done. Tingala ko. Hatag ra man gyapon siya anak. Mm. Pogi pa. Oh. Di ako mustorya kung kanis asa naliwat. Naliwat sa bright. No. Amen. Sige. For there's no distinction. Yan na siya. So, klaro kayo?
Kung si Lord ang imuhang, yan na siya, di ba, yan yun niya, whoever believes in Him, kung nahimo yun ni mong Lord si Jesus Christ, you will not be disappointed. Ma-disappoint ka sa imong bana kung ikaw ang Lord. Ma-disappoint ka sa imong asawa kung ikaw ang Lord towards your wife. No, na daghan ko gusto bag-ohon sa kong asawa. Maski unsaon na ako Lord sa iya, pangasaba sa iya. Di man jud. Balik-balik. So sa mitabo, iampo sa Ginoo. Lord, ikaw man jud Lord ani, na naman ka Holy Spirit sa iya ha. Kaustoryana. Sawa-sawa. Hilom na lang ko. Ampo na lang ko sa Ginoo. Sumutingala kay nahinay mabago man pod. Nahinay. At least tinud-anay nga pagbago. Amen. No. Shots. Mao ba na imong na-pray pod sa imong asawa? Lord, ikaw na ang Lord ni Catherine. Tingala ka mo hilom na nagkalit. Ikaw na jud Lord. Ikaw na jud Lord. Ka makaingon jud ka pag grabe jud ka Lord. No. Ikaw Lord, ang Lord sa akong mga anak. Ikaw ang Lord sa akong pamilya. Sama ni Ate Lolita. Grabing prayer ani niya sa iyang mga anak. Lord, Lord sa iyang mga anak. Di inahinay na himong Lord sa iyang mga anak. Si Jesus Christ. Amen. Ikaw ra na, you will be disappointed kung ikaw may mong Lord. But if you believe in Christ, you will not be disappointed. Klaro kayo ang Bible. Amen? Yan gingon sa verse 12, for there is no distinction between the Jew and the Greek. Parehas ra gyapon. For the same Lord is Lord of all. Parehas ra daw gyapon ang Ginoo sa mga Israelites o Ginoo sa mga Gentiles. Parehas ra. Ang pangutana, si Jesus Christ ba ang Lord of all nimo? Kay mamayang yun same Lord is Lord of all. Lord ba nimo siya sa imong bana? Lord ba nimo siya sa ministry? Lord ba nimo siya sa imong mga plano? Lord ba nimo siya sa imong finances? Lord ba nimo siya sa imong health? Lord ba nimo siya sa imong business? Lord ba nimo siya sa imong work? Lord ba nimo siya sa imong studies? Lord of all. Dili pwede nga mahimo nimo siyang Lord lang sa ministry, pag abot sa finances, dili nimo siya Lord of all. Klaro? Ang Ginoo dapat ang Lord of all nato, dili Lord lang sa imuhang trabaho. Diha man na matest kung Lord jud nimo siya, apil sa imong finances. Kamusta imong giving? Ako aman ning diskarte, ako ara gyapon ni maglisod ka og honor sa Ginoo nganuman. Pero kung ang Ginoo is the Lord of all, dali ra kay ka maka-plant, dali ra kay ka makahatag og tithes, even sa imong offering, even sa imong seed, sa tanan ng mga equipment sa atong ginapamalit. Mas dali ra ka ana nganuman, Lord man nimo siya. Dili man nimo Lord ang kwarta. Same Lord of all is Lord of all dapat. Amen? So may naasaya, abounding in richness or riches for all who call on Him. Power guy, no? For whoever call on the name of the Lord will be saved. Klaro? Gitawag ba nimo siya sa imong bisyo? Maluwas ka sa power sa imong bisyo. Nakaingon ba ka, inigsuyop ni mong sigarilyo? Ikaw man, Lord, ang Lord nako, dili kining sigarilyo, tabangi ko. Dili jud ka ma-disappoint ana, tabangan ka sa Ginoo. Anyone who believe will not be disappointed. Ang pangutana,
Wa jud kay tawag-tawag sa Ginoo sa imong bisyo. Oh. Mo na padayon gyapon ka ngano man gusto man nimo mahimong Lord ang sigarilyo sa imong kinabuhi. Gusto man nimo mahimong Lord ang botilya. Kadaghan nimo Ginoo wa ka naglibog. Malboro Ginoo nimo, Red Horse Ginoo nimo. Oh. Tanduay Ginoo gyapon nimo kadaghan ra nimo Ginoo no. Sila nahimo nimong Lord. Pero kung moingon ka nga, Lord Jesus, ikaw jud ang Lord nako, dili kining bisyo. Tabangi ko ani bi. Mao na karon ang gina-reveal sa tuwa. No nga siya dapat ang mahimo natong Lord of all. Dili kining mga dili kining sin ang mahimo pa natong Lord. Siya pa atong master ba? Batay ba mo sang Lord? Kasi nagrenta diri. Di ba na mo landlord? Pasabot anang landlord, tag-iya anang yuta og balay nga imong gipuy-an, landlord. Sa ato pa nakipuyo ra ka diha. Siya magbuot kung putlon niya imong kuryente o dili. Siya magbuot kung mubayad siya o dili sa inyohang tubig. Yaha man na. Siya po'y magbuot kung palayason ka dili. Pero nakipuyo ra ka. Samaan niya na to abang. Siya ang may control sa tong kinabuhi. Ang pangutana, gihatag ba nimo imong kinabuhi sa iya? Siya na ba ang naimong Lord sa tanang area sa imong life? Lord of all man. Or, gusto ba gyapon nimo ang righteousness of law? Nagbinutan buatan lang ka diri simbahan. Wala jud ka nangayog tabang sa imong Lord. Ikaw ang naimong Lord sa imong kinabuhi. Kaya ra ginako magbago. Kaya ra ginako niya dili mura kag Parisiyo, mura kag mga Israelites. Amen. Sayang gingo diya, whoever call on the name of the Lord will be saved. Kuyawa no? You will be saved from your situation nga contrary sa will sa Ginoo. Dili will ni Lord nga malugmok kag bisyo. So luwason ka na niya if you call upon the name of the Lord. Klaro? Napa mo diya? That's why if there are situations sa imong life nga contrary sa will ni Lord, masave ka kung manawag jud kag tabang sa Ginoo. Siya di ka matubag karon, ugma na pod. Lord tabang ani. Tabangi ko. Kana jud ang imong heart. Pangutana wa jud ka pangayog tabang sa Ginoo. Nabungol na mo ani nga mga preaching. Pero nganong garon balik-balik gyapon nimong brisyo, wa ka na tabang sa Ginoo. Mangayo ra kag tabang sa Ginoo na nakay sakit. Ayo na. Karon pa lang Lord of all na nimo siya. Gibayran ko nimo Lord. Tuo ko ana. Gilubong pa jud nimo ning sin. Wala na ni power sa kuha. Tuo ko ana. Nabanhaw ka Lord. Sabot na ang newness of life diya sa imo na nakoy bagong nature. Tuuan ako na. Tuo ra jud imong kapital. Dili paning kamot. Magtingala ka, dili nakaganahan manigarilyo. Masimutan pa lang nimo ang baho. Ngano man ang Ginoo ay naglihok na sa sulod. Pero ning kamot ka. Di na ako manigarilyo karong adlaw, ugma. Balik na pod. Mangayo kag tabang sa Ginoo, magtingala kang Ginoo mo work sa imo inside. Para sa man tatanan niaging mga bisyo. O karon makasimot lang kog na sigarilyo maski baho, layo pa kayo maglabad ng ulo, sakit akong ulo. Ano man ga-work na si Lord sa akong kinabuhi. Simple sa imo. Parehas ra man tag Ginoo. Amen. So muna nga you will be saved. Yan, whoever calls upon the name of the Lord will be saved.
Sa asa? You will be saved from the power of sin. Wala niya gingon diri, you will be saved from hell. Wala niingon diri sa scripture sa Bible nga gisave ta sa hell ni Jesus Christ. Maski basahon ninyo ang Bible, wala scripture nga nag-ingon nga si Jesus Christ gisave ta niya sa hell. Wala. Si Jesus Christ gisave ta niya sa sin. Nga naman ang sin manggod ang mag-lead sa atoa going to hell. Nakuha ninyo? Mao na para dili ka padulong sa hell, gisave ka niya from that power of sin. Mao gani gingon sa Matthew 1 verse 21 nga you will call him Jesus Christ, he will save us from our sins, not he will save us from going to hell. Oh. Klaro? Napa mo diya? So when you confess with your mouth that Jesus is your Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you will be saved from the power of drugs, power of utang, power of pride, power of lust, tanan, you will be saved. Kaya abi nato sa save, naluwas ra ka. Pangutanan nako. Have you ever allowed him nga mahimo jud nimo siyang ruler in every area sa imong life? Gi-allow ba na nimo nga nahimo na siyang Lord sa imong kinabuhi? And siya na ang nai-control sa tanan, everything. Sige Lord. Kato nga time nga grabe na akong diskarte. Iyan ako, baligya na ako ning truck. Mananom na akong sagingan. Compute dahil nimo pero income kada bulan. Wala. Pagtanom na akong saging, maayo pang tubo. Abtan no pila ka bulan, mas nauna nagtubo ang sagbot kaysa sa saging. Failure gyapon. Ngano man, ako may Lord. Ako'y Lord sa ako ang kinabuhi. Naana jud kung ako'y Lord sa akong kinabuhi. Mo na ang tao nga nahimo, ikaw ang nahimong Lord sa tanan nimo situation. Ikaw ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan. Amen. Hindi mo kaya mahimong Lord sa tanan. Kaya ang Ginoo ray Lord sa langit ug sa yuta. Klaro? Problema yung mga anak. Ikaw man ang akong Lord. Jesus. Ikaw man ang nai-control sa ako ang pamilya, Lord. Ako surrender sila sa imo. Maski butangan pa nimog GPS tanan nimong mga anak, kung magkiat jud na, magkiat jud na. Pero kung isurrender nimo kay Lord, magtingala ka. Mabuutan dayon nimo, mabuutan nimo ang anak, dili man dayon pero magtingala ka. Nahinay mga bago yang kinabuhi. So, once nga si Lord Jesus na imong Lord sa imong kinabuhi, pasabot nga wala na kay desire nga mo control sa tanan or do it by yourself. Wala na kay desire mag-DIY ba? Do it yourself. No. But unsay mo ang imoon, you want to please Him, you do His will, mo na ang timailhan nga Lord na nimo siya sa imong kinabuhi. Ganahan na ka magbuhat sa mga gusto niya. Ganahan na ka i-please ang ato ang Ginoo. Ngano man, siya naman nimong Lord. Di ba? Og dili na pod nimo siya i-disappoint. Kung siya jud imong Lord. Nganong balik-balik imong bisyo kay dili jud nimo siya Lord. Kay dili man nimo siya gusto i-disappoint kung siya imong Lord. Ikaw daw be, ganahan ka nga hugaw-hugawan nimo ang temple ni Jesus Christ. Pinagyan na imong bisyo. So ang ginastoryan nato diri is Lord of all. So pasabot nga maski mag-prayer and fasting pa ka and new songs pa ka,
Kung dili yun siya ang Lord of all nimo, wala gyapon ma-disappoint ra jud ka. You will be disappointed. Verse 14, how then will they call on him whom they have not believed? How will they believe in him whom they have not heard? And how they hear without preacher? Then how will they preach unless they are sent? Just as it's written, how beautiful are the feet of those who bring good news to good things. So, unsa man imong nadunggan karon mo na gospel. Mo na good news na akong gina-share sa inyo ha. Gina-share pod ni Paul nga dili ka ma-disappoint sa imong kinabuhi, nga ma-save ka from everything evil sa imong kinabuhi, nga nag-ruin sa imong kinabuhi, even sa imong pamilya, kung mutuo ka sa Ginoo. Kung mahimo nimo siyang Lord sa imong kinabuhi. Di ba good news na? Di ka ma-disappoint. Kung mahimo nimo siyang Lord of all, kanang good news. Nga ma-save ka from the power of sin if you confess with your mouth and believe in your heart. Oh. If you confess with your mouth na si Jesus Christ is your Lord and you believe in your heart na si Jesus Christ namatay og nabanhaw, you will be saved. Mayang gingon dia. Mo ni gospel. Pasaylo ka sa imong sala. At the same time, ma-overcome pa nimo ang power sa sin sa imo. Kailangan lang jud nimo pagtuo. Una akong gibutang diri, you got to believe it. Oh. Pagtuo ra jud kapital. Maluwas ka pinagi sa imong pagtuo. Oh. Mapasaylo ka pinagi sa imong pagtuo. Oh. Walay sarili nimong paningkamot ani. So nadunggan na ninyo, now you've heard. Yan naman siya diha. Nga ang Ginoo gipadala ko. Opo na point ni Paul. To preach. And you've heard. Kung mutuo ka, it can be yours. You confess that Jesus is your Lord of your life. And ang riches ni mo, Lord, are mine na po. Abound in riches. Niya na man siya. Then, iyang gingon dire, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Iniyang gingon dia, tama no? Unahon nato ni. Si Paul ginaingon jud niya nga privilege jud kaayo ang mo preach ka sa good news. Kanang inyo ang ginahimo mag-share mo good news sa mga tao. Privilege jud kaayo nga naman, iyami ko dia. How will they preach unless they are sent? So wala jud kay karapatan nga mo preach sa gospel kung wala ka gipadala. And kung part mo ani nga church, gisugo jud ka sa Ginoo. Nga naman mo may vision sa church. Nga maluwas ang tanan, ma-restore ang tanang pamilya. Unsaon pag-restore? Pinaagi silang pagtuo kang Kristo. Magtingala mo. Mao ning confirmation nga gipadala ka. Magtingala mo, i-connect mo sa Ginoo sa mga siya imong hatag og kuan ba? Og open door sa imo. Magtingala ka. Wa ka kabalo ba nga nagstoryahay lang mo tapos nagkalitlag pour out ang imong amigo, amiga. Tingala ka nga mo pray na ka sa iya, share nimo si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Gipadala jud ka. Amen. Mao gani yang gid. How will they preach if you are not sent? So, kung giluwas ka karon sa Ginoo, gibago ka na sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo,
Madunggan pud sa ila, madunggan pud sa uban ang imong testimony nga si Jesucristo ang nangbago sa imo. Hmm. So, akong ipasabot sa inyo nga gipadala jud ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Amen. Siya ang mag-initiate sa ministry. Magtingala ka, like para sa anan to mga pag-asa, open door raman ni ang Ginoo raman ni open ani sa tuwa. Tingala ka na kay na mga people nga ipa-open si Lord sa imo, makonekta ani nga mga ministry. And si Lord pa jud ang mo support sa imo ang ginahimo once nga gipadala ka niya. So magtingala mo, ginasuportahan ra gyapon ta sa Ginoo sa atong pangrenta, sa hotel, pang pamirinda aning ato ang mga gina-reach out nga mga bata, pamalit og mga speaker, pamalit og mga tanang gamit nato sa buluhaton sa ministry. Si Lord ang naga-support ani sa tuwa. Amen. Diha nimo may baw-an nga gisenta sa Ginoo. Klaro? Kaya nga naman, kung dili nato i-recognize nga gipadala ta sa Ginoo, maningkamot man ta sa toong kaugalingon, magtingala ka, magka-problema jud tag palit og microphone, magka-problema jud ta og palit anang mga suga, ngano man, kita ra may nag preach diha nga wala nato na-acknowledge nga ang Ginoo di ay nagpadala sa tuwa. Ma-amaze man mo, kamo mismo mo, naminaw karon nga part sa DCIM, magtingala mo how the Lord provided everything, tanan-tanan. Ang Ginoo, siya pod ang nag-open og door sa atua. And even sa inyo nga, naghang mga people gina-connect ni Lord kay kabalo siya, kinsa iyang gipang padala. Pero katong uban, mga burnout, nga naman, sila raman ang naghimo sa ministry. Wa, sila gipadala sa Ginoo. Oh. Dili sensitive ba sa gipang sulti sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Then, mao ni ang pinaka-greatest calling dinhi sa earth. Dili ang mahimong presidente sa Pilipinas. Ang greatest calling is kung ikaw mo preach sa good news. E mo man yang gingon diaw. Ano? How beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Kung ikaw daw naga-preach ka sa good news or sa gospel, mao na pinaka-greatest calling nga naa dinhi sa kalibutan. Dili mahimong doktor, dili mahimong presidente, dili mahimong abogado. Ang pinaka-greatest calling is mo preach ka sa good news. That's why ikaw karon nga naga-share sa pulong sa Ginoo, naga-share ka sa good news. Labaw pa ka sa presidente sa Pilipinas sa mata sa Ginoo. How happy, yan na siya, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Mao na nga, kung gahimo kag buluhaton sa Ginoo, malipayon yun ang imong tiil. Dili rayo mahon. Kung wala na kay ginahimo, daga na kag bation. Sakit tiil, taas uric, taas na ani tanan. Ngano man, wa man kay liok-liok. Nang giingon sa imo lakaw, go. Di at least sa imong paglakaw naka-exercise ka. Pero pundo ka sa balay. Wa kay moon. Tingala ka lalala. Sakit na lagi diri. Sakit na lagi diri sa akong likod. Sakit na lagi diri. Nahurot na imong oras ni Netflix. Nahurot na imong oras niya sa balay. Nga pwede ra gud ta nga magamit ka para mo preach sa good news, gitawag ka, gisend ka sa Ginoo. Imagine nimo, niya na gud siya diha oh. Ha? Niya na siya. How will they preach unless they are sent? Gipadala
gipadala ka sa Ginoo na kay buluhaton para mo preach sa good news. Klaro? May imagine nimo ani ha? Si Tita Esther, gipadala siya sa Pilipinas nga mahimong ambasador sa Japan. For example lang, ikaw, Esther, ikaw ang i-appoint sa Pilipinas para mahimong tigpamaba sa Japan. Isulti nimo unsa mang kultura nato sa Pilipinas, unsa ang mga business nga opportunities nato sa Pilipinas, unsa man ang mga benefit nila kung mag-invest ka sa Pilipinas. Mao na imo ang trabaho sa Japan. Pananglitan lang ni adto dito sa Japan si Tita Esther. Nya naa siya sugo sa Pilipinas. Naghigda-higda lang dito si Tita Esther o nag-Netflix lang si Tita Esther dito sa Japan. Unsa isulti sa Pilipinas? Pwede ka pa ulion sa Pilipinas. Ngano man wala nimo gituman ang sugo sa imuha sa Pilipinas. Same sa ato gisugo ta para mo preach sa good news, dili ka pwede magtulog-tulog ra. Oh. Kahit kung wala nimo mapulpil pod, pwede nga basig paulion na kag sayo. Asa man ka paulion? Paulion na kag sayo sa langit. Dili pa unta no. Kay daghan pa man tag buluhaton, kay kamo man nan minaw karon kay ganahan man jud mo preach sa good news. Amen. Excited ka asa man diri no. Murag nauong na kag kalag ba? Asa man diya kana. Murag kada mo tapad sa imuha ba kay kini mahimo jud ning disciple sa Ginoo. Kini. Lord, nay uban kay magpagahi pa man. Sultian na ka sa Ginoo, share na. Kay gahi murag dili man siguro na ikaw Lord, napay laing panahon. Ayaw ninyo na i-waste ang time. Kung ginaprad na mo sa Holy Spirit nga mo share. Kaya hindi ka may mutang ba? Makabalo man ka ana kung ginaprad na jud ka sa Holy Spirit, ipadala ka ana nga life assignment nimo kay kung gastorya ka magdi ka may mutang ba. Nya wala-walaon ra magud nato usahay ang ikaduhang tingog. Ay ang unang tingog. Ang unang tingog moingon siya shiri. Ang ikaduhang tingog ayaw sa. Oh. Dito man kasi ikaduhang tingog man minaw. Oh. Sige, padayon ta. How beautiful are the feet of those who bring the good news of good things. Amen. So privilege jud kaayo nakita ang ipadala para mo preach sa good news. No? Mao jud ni ang pinaka honorable nga trabaho nga gihatag sa tuwa. Amen. Siya po ang mo confirm sa imuha. Kung gipadala jud ka sa Ginoo, siya pang mo back up sa imuha. Siya mo confirm sa imong word, ng imong gina-share, mo provide siya. Sumaagod nga ga-share mo sa gospel. Sumaagod nga ga-share mo. Ipasagdan ba mo sa Ginoo? Tanawa ang inyong mga aping. Sama po na ako. Wala ta napasagdan sa Ginoo. Ngano man, gipadala ka, kung mahimo kang ambasador sa isa ka lugar, provided ka tanan sa nagpadala sa imuha. Amen? Same sa duwa. Gipadala ta sa Ginoo sa ito ang pamilya, sa ito ang workplace, sa ito ang mga people around us nga wala pa kaila sa Ginoo. Siya ang mo support sa imuha. Amen? Nabo mo diya? So, we need to understand that there is a verse 16, kailangan masabtan nato nga kita nga dala sa good news, dili tanan mo tuo. Mauingon sa verse 16, however, they did not all heed to the good news.
For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Ano sa Isaiah? Mao man ang gingon sa Isaiah 53. So, karon nga na siya. So, expected yun nato na nga dili tanan mo tuo. Amen. Na mo persecute sa to ha. Pero asa man jud ay mo gikan nato ang pagtuo? Pagtuo sa uban. Yang yun dia. Faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Bantayan ninyo ni, ako wala ko kabantay ani ba? Before. Ang gingon diri, faith comes from hearing and hearing by the word of Christ, dili by the word nga gi-command ni God kang Moses sa Old Testament. Bago ni nga revelation nga gihatag sa Holy Spirit ba nga? Ang faith daw mugikan sa tuang pagpaminaw sa pulong ni Kristo, dili pulong sa Ginoo kang Moses. Nya mo yung kakaron nga, pastor, ang pulong baya sa Old Testament and sa Bible, gikan baya sa Ginoo? Yes, gikan na sa Ginoo. Pero ang New Testament is pulong nga gikan sa Misaya. Which is mo ni ang iyang gingon diri nga ang faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Mo na nga yes, ang faith is kwan man na, gift man na sa Ginoo, dili tanan na ay faith. Oh. Pero dili daw mo gawas ang faith kung dili ka makadungog sa pulong nga gikan sa pulong ni Kristo. So dili po mugikan ang pagtuo pinaagi lang sa testimony sa tao. Yes, naatay mga testimony ginapalabas, pero dapat dili diha mag-base ang faith sa tao. Kung dili sa word nga gi-apply niya sa iyang kinabuhi nga mao na nabago siya. Nakuha ninyo? So dili ka mag-expect nga magkaroon siya og same na faith sa imong tabo sa imo ha. Kung dili dapat ang tao kanang imong testimony mag-lead sa iya nga mutuo siya dito sa Ginoo nga nibago sa imo ha. Nakuha na to? So you cannot achieve kana nga faith sa iya pinaagi lang sa imong testimony. Ang tinuod nga faith comes from hearing and hearing from the word of Messiah or Christ. Nakuha ninyo? Dili sa Old Testament, dili sa Old Testament. So, muna nga if you can find a promise in the New Testament nga para jud sa imo and nagtuo jud ka, ma-fulfill jud na sa imong kinabuhi. So karon himuon nimo nga rule sa imong kinabuhi ba? No nga mag-base ang imong faith sa pulong no ni Kristo, not sa testimony sa tao. Amen. Kay kita no daganang uban nag-expect ko nga kana gani ang iyang bana na bag-o. Maupod ang may tabo sa kong bana. Di na siya tama. Ang tama is na kay faith sa Ginoo nga nibag-o ana nga bana. Dili nga mag-expect ka sa Ginoo nga maparehas pud siya sa imuha ay sa imong bana kanang naitabo sa iya. So magtuo asa gikan imong faith not sa testimony but sa word ni Christ. Amen. Para dili ka ma-disappoint. Mo na ang imong habit dapat mubasa kag scripture. Mo na nga ma-amaze pud ko sa Ginoo. Giuna ta sa New Testament, wala sa Old Testament. Kita ninyo, nagsugod ta sa Hebrews, ato ta sa Revelation, balik ta sa Matthew na pod, karon na ta sa Romans, gikan na ta sa Acts, ana. Tingala ka, diri ta gisugdan sa Ginoo sa New Testament.
Nga naman, mas the more di ay ma-develop imong faith kung nagtuo ka sa word ni Christ, dili katong word nga naa dito kay Moses. Amen. Kay abi lang nato word. Nga naman day sumpay. Word of Christ. Klaro? So, basahon jud nimo ang New Testament. O na ko dili ka familiar na natay Spotify, natay recording para masabtan nimo ang New Testament. Then let God speak sa imong heart, na kay rima na madawat nimo. Then pagtuo, maborn sa imong heart. Faith will be born in your heart. Mao gani na nga mas daghan ko gina-claim nga promises sa New Testament kaysa sa Old Testament. Kung na ako'y mga situation nga lisod, sama itong naitabo sa among anak karon bagulang, sukag kalibang, grabe, sukag kalibang, namutla ng bata. Pero sa ako ang gi-claim nga promise sa New Testament, Luke 21, verse 19. And you will be hated by all because of my name. Yet not a hair of your head will perish. Dili jud kahilabtan sa yawa. Mananghid jud siya sa Ginoo before ko may labtan. That's why akong confidence is sa Ginoo jud. Unya asa ni nga promise nakuha New Testament. That's why daghan dapat ka basahon sa New Testament para mas the more ma-develop ang imong faith, mas the more mutubo ang imong pagtuo sa Ginoo. Kung naka-word, naka-promises sa New Testament, dili sa Old Testament. Amen? Mamayang gingon diya. Faith comes from hearing and hearing the word of Christ. NASB. I don't know sa line translation. Wala na ako na nabasahan na. Pero mamay gingon. Romans 10 verse 18. But I say, surely they have never heard, have they? Indeed they have. Their voice has gone out into all the earth, and their words to the ends of the world. But I say, surely, Israel did not know, did they? First, Moses says, I will make you jealous by what which is not a nation. By a nation without understanding, will I anger you. Mamiss yun ka sa Ginoo. Nga ang Ginoo, no? Nga kung makita niya, nga kining isa ka grupo sa tao, nagatake lang sila advantage sa pagkamaayo sa Ginoo, mangita ang Ginoo og lain nga tao. No? I-bypass ka ni Lord ba? Para sa ani? Ginaabuso lang sa mga Israelites ang pagkamaayo sa Ginoo. Sa gimo niya, gi-bypass niya ang mga Israelite o gi-bless niya ang mga Gentiles. Kita. Imagine mo, kita karon ang experience sa fullness sa Ginoo, sa iyang nature, sa iyang power, sa iyang Holy Spirit. Oh. Kita karon ang experience dili ang mga Israelites nga naman ang naitabo. Giuna ang mga Israelites, dili man nila dawaton si Kristo. Sa gimo sa Ginoo, gi-bypass niya ang mga Israelites. Amen? Naba mo diha? Unsay may tabo? Pagkakita karon sa mga Israelites nga gi-bless ang mga Gentiles, unsay may tabo? Gasilos na noon sila. Mamay gingon diri sa Bible. I will make you jealous by what which not a nation, dili gani nation ni mga Gentiles. Oh. By a nation without understanding will I anger you. So klaro kayo nga ang mga Israelites suko kay sila sa mga Gentiles. No nga gibless sa Ginoo ang mga Gentiles nga naman
Di man sila mo humble down. Same po na sa imuha. Grabe ka gracious ang Ginoo sa imuha ug sa ato ah. Gihatagan na kag tsansa magbag-o na dunggan na nimo ni mga preaching ani. Pero dili jud ka gusto. Kahit gyapon kag kasing-kasing. Ang Ginoo i-bypass ka niya. Magtingala ka, dili na nimo siya ma-experience sa iyang fullness. Didto siya karon sa mga humble. Magtingala ka kining mga bag-o nga ga-humble down, ga pangayog tabang sa Ginoo, mas na-experience nila ang fullness sa Ginoo kaysa ikaw nga dugay na kayo, nga dili kayo ka gusto magbag-o. O na i-bypass ka ni Lord. Then, iyang gingon sa verse 20, and Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. I became manifest to those who did not ask for me. So, kinsa man ni sila? Mga Gentiles. Nga halos wa sila kabalo sa scripture. Sila nanoon ang dali ni tuo kang Kristo. Kaysa kining mga Israelites nga kargado sila sa law, kargado sa scripture. In verse 21, but as for Israel, he says, okay na all the day long I have stretched out my hands to a disobedient and obstinate people. No? Grabe, no? Dugay na kayo ang Ginoo. Sa imuha magsigig akay. Kaduha na ka, katulo na ka nag-RW. Kanapulo na ka nag-guide sa RW. Apila na ka na allow anang imong situation nya dili gyapon ka gusto magbago, prideful gyapon ka. Mura kag nation sa Israel ang ma-experience nimo. But as for Israel, he says, all day long, I have stretched out my hands. Asa? Sa mga disobedient and obstinate people. So the Lord will bypass you and bless those who are humble and diligently seek Him. God is near sa mga broken-hearted and humble nga mga tao. Sa broken-hearted, kaning Lord, dili din ako ni kaya. Kailangan jud ti ka, Lord. Diha jud mabati nimo ang power or tabang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Let's pray. Lord, we thank you for your word, Lord. Help us to apply it in our lives. In Jesus' name, amen and amen.